na what if nanay ka na, tatay ka pa? Both non-title na sa'yo. Trabaho mo ang i-mold sila spiritually, physically, and emotionally. Hello? May mga tatay, mas magaling pa sa nanay kung magkayo sa anak. Ay, ako may kilala ko, lalaki, tatay siya. Pero hindi kinuso pagdating sa pag-aayos sa anak, make-up, pero cross-ko, pero pagdating sa pag-aayos, andun. Kaya nga, napakahalaga na para sa lahat, I will greet you Happy Mother's Day sa lahat ng parents. Hindi lang babae, hindi lang lalaki, sa lahat ng parents. Thank you for being with your children through thick and thin. No? Hindi man may bigay lahat, but at least sinusubukan. Tama? Salamat sa Panginoon para sa inyong lahat. Okay, dito tayo sa topic natin, the true definition of obedience. Para sa inyo, ano nga ba ang pagsunod? Kahit masakit, sundin mo. Okay, sa pagsunod, kahit labag sa loob, kailan sumunod? But what if meron bang ibang paraan ng obedience? Sa Mateo chapter 21, verse 28 to 32. Sabi ng Panginoong Jesus, anong palagayin niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. So, the example, lumapit siya sa nakakatanda. Usually, mga nakakatanda utusan pag mahirap Sinabi niya, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Yan. Sabi ng panganay, ayoko po, bago nito. Ngunit, nagbago, ito naman siya at nagtrabaho rin sa ubasan. Verse 30, lumapit din ang ama sa ikalawa. Ganon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, upo. Ngunit, hindi naman pumunta sa ubasan. Nagtanong ang Panginoon, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanila? Ayan, itin ko yan, balikan natin yung muna. Yung isa, panganay, sinabihan, anak, pumunta ka, magtrabaho ka. Nagsabi, ayaw ko, pero maya-maya, pumunta. Yung pangalawa, yung pangamalak, sabi niya, anak, pumunta ka at magtrabaho ka. Sabi naman ang pangalawa, opo, pero hindi pumunta. Ang tanong ng Panginoon, sino kaya sa dalawa ang sumunod sa ama? Sino kaya doon? Yung nagsabing, oo, pero hindi ginawa? O yung nagsabing hindi, ngunit, ginawa pa rin? Yung nagsabing, hindi, ngunit, ginawa. Ano? Kaya sila nagsagot ang mga sagot nila, ang nakakatanda po. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na una pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagat naparito si Juan at tinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi rin siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanyang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin pinagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pag sinabing obedience signifies willingly submitting to God's authority. So, marirelate natin ito sa pamilya. Ang pagsunod, regardless kung sino nag-utos sa iyo, nanay or tatay, kailangan mong sumunod. Minsan, ang mga kabataan ngayon, mga anak ngayon, kapag inutusan ng mga magulang, akala nila, nagreklamo kasi akala nila mali ng magulang na nag-utos. Minsan, ang mga anak ngayon, ayaw magpasalita yan, ayaw magpasabi yan. Bakit? Akala nila tama sila. No? Akala nila, malalaki na sila, hindi na sila pwede pagsalitaan. Bakit? Marunong na sila mag-isip na sarili nila. Pero sabi nito, sa Biblia, obedience signifies willingly submitting to God's authority and fulfilling His commands as expressed in Scripture. It involves, tanan niyo po, ang pagsunod, kasama dyan ang pakikinig at pagsagawa. Aligning one's will with His and trusting that the way is best. Jesus, in-emphasize ng Panginoon na ang pagsunod
ay hindi lamang yan salita. Alam niyo yan sa atin, pag inutusan, opo, pero hindi talaga kumikilos. Magugas ka na pa, opo, mamaya. Anak, magugas ka na dyan. Mamaya. Minsan, hindi na ginawa. Ay, minsan. Nagsiselfon. Nak, hugas ka ng plato na. Opo, wait lang. Hindi naman ni-reject, na hindi ka naman tumanggi, na ayoko po, pero yung mamaya na, mauwi na yan, sa'yo nagutos, yan yung gumawa. Ha? No? Hanggang mainis na yung magulang, pero, magulang ka, tatahimik na naman. Kaya ka lang yan. No? Ang pagiging masunurin ay hindi lamang yan sa pagsasabi ng oo. Ngunit pagpapasya na sundin at gawin ang pinapagawa sa kanya. Kaya nga, sa pamilya, hindi rin maiwasan yung may favoritism. Bakit ka mo? Siyempre, yung mga magulang, kung sino yung lagi nilang nangutusan, yun din yung malapit sa kanila. Hindi mo maiwasan sa pamilya yan eh. Tapos ikaw, tamad ka sa pamilya. Tapos sasabihin mo, bakit kasi mami, mas mahal si ate. Tanong, masaluhin ka rin ba? Oo naman. So, ulit ikaw po, sinabi kanina, sa days na, hindi mo perfect na magulang. But take note also that even next, ikaw may masipag sa pamilya, may pagkakataon na ikaw din yung unang nire-reject. May mga ganon. May mga instances na ganon. Pero ulitin ko po sa inyo, sabi dito, ang pagsunod, dito yun. Dinemonstrate nyo sa grace, ang pagsunod. Hindi ka sumusunod sa amin. Kasi nag-usap tayo ng karangin ko eh. Hindi ka sumunod sa amin, hindi ka sumunod sa asawa mo. Sumunod ka doon sa chain command ng family mo. Nagkipag-usap ka sa magulang kasi magulang mo siya. Not because may sinabi kami. Sumunod ka, nagpasakop ka sa nanay mo kasi magulang mo. Sumunod ka doon sa puso ng damdamin. Hindi lang sa amin. Kasi our advices, lahat ng sinasabi namin, lahat ng opinion namin, ay walang effect yun sa'yo. Kasi nung kinausap kita, lagi mong sagot, ay alam ko na yan eh. Kinausap ni Sir Roma, ay alam ko na yan eh. Lahat tayo may pride. Pero bakit mo ginawa? Not because naantig ka sa sinasabi namin, but bumalik lang ang word ng obedience. Yan sabi niya dito, tinan niyo kung mabuti. Number 1, obedience is lively hearing and willfully acting. Ano ibig sabihin nun? Yung bang masaya kang, sinabi kong anak na pag inutusan, masaya pag sumusunod. Di ba nakangiti kapag inutusan? Mga anak, kayo, nakangiti ko kayo pag inutusan? Di ba? Alam nyo, kapag may mga anak pa na kapag inutusan, anak, bumili, tingnan niyo pang Panginoong Jesus. John chapter 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko, ang tuparin ang kalooban na nagsuso sa akin at tapusin ang pinapagawa na sa akin sa mga kapit, kaligayahan ng Panginoon ang pagsunod. Masaya ka ba kapag inuutusan ka? Nakangiti ba kayo pag inuutusan kayo? O kapag inuutusan, magtitinginan mo muna kayong tatlo. Ano? Minsan pa naman kapag nag-umpisa na mag-utos ang magulang, yung mga anak, nagbibisi-bisihan na yan. No, may ginagawa na yan. So sabi nyo, sa mga kaligayahan ni Jesus ang pagsunod sa kanyang Ama. Tingnan nyo, Psalms 40 verse 8. Ang nais ko ay ang sundin ang kalooban mo at aking itatago sa puso ko. Sabi niya, tingnan nyo, alam nyo, may mga bata talaga na kapag utusan, tuwa kapag inuutusan sila. No? Pero alam nyo ba, madalas, pakinggan ni Mayos, madalas, tayo ay sumusunod, depende kung anong balik sa atin. Example, anak, pakibili mo nga nito. Tapos ang sagot ng anak, maakin na lang yung sukli.
Ayan po. Di ba? Mga kinis. Pero alam niyo ba, kapag sinabi ng magulang, anak, bili ka nga sa inyo sukle, alam niyo, mag-uunahan yan. Ako na! Ano, pag nalaman, malaki pa yung sukle. Ako na! Ano? Kaya madalas kasi, nakadepende kung ano yung magiging balik sa atin. Ano yung pakinabang natin. Tama ba?